Ang panimulang kwento ng Chapter 1. Nagising si Shaolin na may matinding sakit ng ulo sa gitna ng bulong ng kakaibang pulutong. Kung saan ang lahat ay nagsimula sa ganap na kalituhan. Nagpilit siyang idilat ang kanyang mga mata. Umaagos ang pawis sa kanyang noo habang pilit niyang binabawi ang mga huling bahagi ng kanyang ulirat sa isang espasyong puno ng pagkabalisa. Isang malawak at makabagong bulwagan ang tumambad sa kanyang paningin. Daan-daang tao ang nakatayo sa paligid ng may pagkalito, at wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa sa nangyayari sa kanilang mga buhay. Nanlaki ang mga mata ni Shaolin sa gulat nang mapagtanto niyang napapalibutan siya ng napakaraming hindi kakilalang mukha sa isang kakatwang kapaligiran. Nagtaka siya kung nasaan ito at kung sino ang mga taong ito. Bakit nagtipon ang lahat sa isang lugar na katulad nito? Ang kalituhan ang unang hadlang kapag ang isang tao ay biglang naisadlak sa isang ganap na dayuhang kapaligiran. Kung saan ang lahat ng nakaraang tuntunin ay nawalan na ng saysay. Isang matalas na sakit ang muling dumana sa kanyang ulo, na nagtulak kay Shaolin na mapangiwi habang pilit niyang pinagdikit-dikit ang mga piraso ng kanyang sirang alaala. Pagkatapos, isang biglaang kaisipan ng kislap na dumaan sa kanyang isipan. Ang lahat ay nagsimula sa isang kakaibang sulat noong gabing iyon. Si Shaolin ay kamakailan lamang na nagtapos sa pag-aaral. Naghihikahos na mabuhay sa pamamagitan ng paglalaro ng mga online games upang patunayan ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. Bago makahanap ng disenteng trabaho, umasa siya sa bilis at katumpakan ng kanyang mga kamay upang kumita sa virtual na mundo. Isang makinang na tagumpay ang minsang kumislap sa kanyang screen. Subalit ang nakamit na iyon ay hindi kayang punan ang kawalan sa kanyang tunay na buhay. Matapos ang trabaho, nag-inat si Shaolin ng may pagkapagod sa kanyang makalat na inuupahang silid, isang lugar na naglalaman ng kapwa mga ambisyon at kabiguan ng kabataan. Ang virtual na mundo ay nag-alok ng pakiramdam ng huwad na tagumpay. Isang bagay na madalas ay malupit na ipinagkakait ng tunay na buhay. Bumagsak siya sa kanyang kama. Kumakain ng sitsirya habang tinitingnan ang kanyang telepono dahil sa nakagawian matapos ang mahabang oras ng trabaho. Isang lumang larawan ang lumitaw sa screen, na muling nagbukas sa mga sugat na lagi niyang pilit na ibinabaon ng malalim. Ang malulupit na salita ng kanyang ama, ang pagtawag sa kanya na isang walang silbing bigo ay nananatiling gumagambala sa kanyang isipan. Na nagtutulak kay Shaolin na magtagumpay sa anumang paraan. Habang ang kanyang emosyon ay nag-aalangan. Isang kumatok sa pinto ang nanggulat sa kanya sa gitna ng katahimikan ng malalim na gabi. Isang kartero, na ang mukha ay nakatago sa ilalim ng paikot ng kanyang sombrero. Ang nag-abot kay Shaolin ng isang mahiwagang itim na sobre na may dalang nakababalisang aura. Sa sandaling hawakan ni Shaolin ang sulat, isang nanunuot na ginao ang bumalat sa kanya. Na pumupuno sa kanya ng hinala tungkol sa kung ano ang nasa loob nito. Isang kumikinang na asol na magic circle ang biglang sumabog mula sa sobre. Na naglabas ng isang malakas na enerhiya na lumamon sa buong maliit na espasyo ng kanyang inuupahang silid. Ang sulat, na may pamagat na paunawa sa pagpasok sa Dawn Academy, ay nagpasimula ng isang sapilitang proseso ng teleportasyon na hindi nagpahintulot ng anumang paglaban. Ang mga pagkakataon upang baguhin ang tadhana ng isa ay madalas na dumarating sa anyo ng pinakamahihigpit na pagsubok, na pinipilit ang mga tao na iwanan ang kanilang marurupok na comfort zone. Ang katawan ni Shaolin ay kinaladkad patungo sa isang mahiwagang black hole. Tuluyang, naglaho mula sa tunay na mundo habang siya ay naisadlak sa isang paglalakbay na wala nang balikan. Balik sa malaking bulwagan. Nahinto si Shaolin sa nakapangingilabot na kaganapan na siya ay kinidnap patungo sa isang misteryosong lugar na tinatawag na Dawn Academy. Isang matangkad na lalaki na may mapagmataas na ekspresyon ang tumingin ng pababa kay Shaolin. Kinukutya ang mahinang pisikal na pangangatawan ng mga bagong mag-aaral sa taong ito. Nagsimulang mag-alboroto ang mga tao, ang mga sigaw na humihiling ng paglaya at mga banta ng pagtawag sa pulis ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang lalaki ay napatakip lang ng dila sa inis, tila ang kanyang pasensya ay umabot na sa hangganan sa harap ng kanilang mga walang saysay na iyak. Nang walang sinasabing anumang salita, malamig niyang ipinatong ang kanyang kamay sa puluhan ng kanyang espada, naghahanda na magsagawa ng isang malupit na pagpapakita ng kapangyarihan. Isang solong saksak ng espada,
na may dalang agos ng kulay ube na enerhiya. Ang humati sa hangin at nagpakawala ng isang nakapangangilabot na shockwave. Ang ganap na kapangyarihan ng tanging wikang may kakayahang patahimikin ang lahat ng pagtutol mula sa mahihina. Ang madla ay napalugmok sa takot, at ang katahimikan ay bumalot ng mapagtanto ng lahat na ang lalaking nakatayo sa harap nila ay hindi isang ordinaryong tao. Sumigaw ang lalaki, inuutusan ang lahat na manahimik, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Qin Xuan, ang instructor na namamahala sa klaseng ito. Habang tinitingnan ng mga nanginginig na bagong mag-aaral, hindi na itago ni Qin Xuan ang kanyang pagkadismaya at paghamak sa kalidad ng mga napili sa taong ito. Kinuskos niya ang kanyang ulo sa pagkabigo. Isinisisi sa departamento ng admission ang kanilang kapabayaan sa pagdadala ng gayong mga basura sa akademya. Nanatiling tahimik si Shaolin, nagmamasid. Ang kanyang matalas na titig ay maingat na sinuri ang bawat galaw na ginawa ni Qin Xuan. Naghahanap ng mga pattern na maaaring magtakda ng kanyang kaligtasan. Samantala, ipinaliwanag ni Qin Xuan na ito ang ikapitong klase ng unang taon, kung saan ang mga bagong mag-aaral ay sasailalim sa malupit na pagsasanay upang makuha ang karapatang makapasok sa bagong mundo. Nangako siya ng kapangyarihan, kayamanan, at maging ang kawalang kamatayan upang pasiklabin ang ambisyon sa loob ng natatakot na madla. Ang ambisyon ang pinakamalakas na puwersang nagtutulak sa mga tao na pasakop sa malupit na batas ng kapangyarihan. Ang pagsusuri sa potensyal ay opisyal na nagsimula. Isang walang awang proseso ng pagpili upang matukoy ang halaga ng bawat individual sa loob ng sistemang ito. Mabilis na napagtanto ni Shaolin na ang bilang ng mga kalahok ay masyadong marami. Hindi ito isang simpleng pagkidnap. Ito ay isang operasyon sa pandaigdigang antas. Isang lalaking mag-aaral ang humakbang sa loob ng isang high-tech na scanning chamber, kung saan ang bawat aspeto ng kanyang potensyal ay ilalantad ng walang awa. Siniyasat ni Qin Xuan ang virtual data panel at nangutya nang makita ang resulta. Isang hamak na 24 na puntos lamang. Ang isa pang mag-aaral ay nakakuha ng 32 puntos at nagbunyi ng may pagtatagumpay. Na tila ba nanalo lang siya sa jackpot sa nakamamatay na larong ito. Habang patuloy na nagrereklamo si Qin Xuan tungkol sa kalidad ng mga mag-aaral, si Xiao Yu ay tahimik na humakbang pasulong na may kakaibang kalmadong pag-uugali. Nang turn na ni Shaolin, pumasok siya sa scanning chamber sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtunog ng system. Nararamdaman ang mapanuring tingin ng daan-daang mga mata sa kanya. Lumipas ang oras ng mas matagal kaysa sa karaniwan, at nagsimulang mamuo ang malamig na pawis habang si Shaolin ay kinakabahan tungkol sa kanyang sariling resulta. Pinaningkit ni Qin Xuan ang kanyang mga mata sa screen na marahas na kumukurap-kurap. Nag-iisip kung ito ba ay tunay na isang walang kwentang pagkabigo o isang nilalang na kayang magpataob sa buong kaayusan ng akademya. Minsan, ang pinakamalaking pagkakaiba ay hindi nakasalalay sa mga nakikitang numero, kundi sa nakatagong potensyal na hindi pa masusukat ng mga ordinaryong pamantayan. Isang matalas na beep ang tumunog. Sa wakas ay natapos na ang pagsusulit, na nag-iwan kay Shaolin sa isang tensyong puno ng pag-aabang. Humakbang pasulong si Qin Xuan hawak ang data panel. Bumubulong sa sarili kung ang ganoong kahabang paghihintay ay magbubunga ng anumang uri ng kayamanan. Biglang napatigil ang kanyang ekspresyon, nanliit ang kanyang mga malkit mata na tila may nakita siyang isang bagay na lubos na hindi kapanipaniwala. Ang attribute panel ni Shaolin ay lumitaw na may kaawa-awang mga numero. Lakas 2, liksi 2, talino 2, konstitusyon 3. Napasigaw si Qin Xuan sa gulat nang makita na ang kabuuang marka ng kanyang mga katangian ay 9 lamang. Sa isang mundong pinamamahalaan ng datos, ang mga numero ay minsang nagsisilbing pinakamalupit na hatol ng kamatayan sa dangal ng isang tao. Tinatakpan ang kanyang mukha sa pagkadismaya. Idineklara ni Qin Xuan na hindi pa siya nakakita ng ganoon kabasurang set ng istatistika simula nang pumasok siya sa akademya. Iniwan si Shaolin na nakatayo doon. Tahimik na tinitiis ang lahat. Ipinagpatuloy ni Qin Xuan ang kanyang mga pag-insulto. Tinatawag si Shaolin na isang pambihirang piraso ng basura sa harap ng lahat. Anumang pag-asa na makatuklas ng isang henyong mag-aaral ay naglaho sa isang iglap, napalitan ng umaapaw na pagkadismaya mula sa mayabang na instruktor.
Tumalikod si Qin Chuan at naglakad palayo, ibinabato ang mapapait na salitang basura habang siya ay umaalis. Pinababayaan si Shaolin na nakatayong mag-isa sa anino ng paghamak. Bumalik ang mga masasakit na alaala, mga galit na mukha at ang patuloy na pang-iinsulto ng walang silbi na sumunod kay Shaolin simula pagkabata. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Shaolin sa hinanakit. Siya ay lubos ng pagod sa pagdadala ng mapanirang puring tatak na ito saan man siya magpunta. Nagngit-ngit ang kanyang mga kamay sa pagkakasuntok. At isang kislap ng kulay ubing liwanag ang kumurap sa kanyang mga mata. Nag-aapoy sa puot. Kapag ang hinanakit ay naitulak sa hangganan nito, maaaring durugan nito ang isang kaluluwa o maging mitya na susunog sa bawat hadlang upang makabuo ng isang pambihirang tagumpay. Pinulot ni Qin Chuan ang identity card at nagsalita. Sinasabi na sa ganoong mga istatistika, ang pakikilahok ni Shaolin sa pagsusulit ay wala ring pagkakaiba sa pagpapakamatay, at ang pagbibigay sa kanya ng card na ito ay isang ganap na pag-aaksaya. Tumangging tanggapin ito, sumugod si Shaolin pasulong at hinablot ang card mula sa kamay ni Qin Chuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sumigaw siya na ang halaga ng isang tao ay hindi maaaring pagpasyahan ng ilang walang buhay na numero. At patutunayan niya ito sa kanyang sarili. Kinutya ni Qin Chuan ang kanyang katigasan ng ulo. Hinahamon siyang subukan at tingnan kung gaano kalupit siyang dudurugin ng realidad. Sa gitna ng tensyong atmosfera, nagsalita si Xiaoyu, nagtatanong tungkol sa konsepto ng mga gifted students na kababanggit lang ni Qin Chuan. Ipinaliwanag ni Qin Chuan na sila ay mga individual na nakatadhana na maging pinakamalakas. Ang mga garantisadong makakaligtas sa bagong mundo, hindi tulad ng mga ordinaryong tao rito. Ang ibang mga mag-aaral ay nakinig na may mga balisang ekspresyon. Napagtatanto na ang larong ito ay mas seryoso kaysa sa kanilang naisip. Ipinagpatuloy ni Qin Chuan, ipininta ang isang larawan ng sukdulang kapangyarihan at malawak na kayamanan na mayaalok ng akademya. Kalmado namang inayos ni Xiaoyu ang kanyang salamin at direktang nagtanong kung anong presyo ang kailangan nilang bayaran para sa gayong nakasisilaw na mga gantimpala. Ang bawat pribilehiyo sa mundo ay may katapat na halaga, at sa isang mundo ng kapangyarihan, ang halagang iyon ay madalas na binabayaran gamit ang haba ng buhay ng isang tao. Dahil humanga sa tanong, ibinunyag ni Qin Chuan ang pangalan nito, si Xiaoyu, ang mag-aaral na may pinakamataas na istatistika sa grupo. Bagamat sa kasamaang palad ay wala itong espesyal na talento. Lihim na nagulat si Shaolin. Hindi niya inaasahan na ang mukhang iskolar na si Xiaoyu ang magiging pinakamalakas dito at makakakuha ng gayong paggalang mula kay Qin Chuan. Pagkatapos nito, tinuruan ni Qin Chuan ang lahat kung paano susuriin ang kanilang personal na katayuan gamit lamang ang isang isip. Agad na itinuon ni Shaolin ang kanyang isipan. Pinapagana ang attribute panel sa pamamagitan ng card sa kanyang kamay. Ibinunyag ng sistema ang isang nakapangangilabot na katotohanan. Ang bawat kamatayan ay magbabawas ng 10 taon sa haba ng buhay. At kapag umabot na ito sa 0, ang kamatayan ay magiging permanente na. Ang buhay dito ay hindi na isang mahirap unawaing konsepto. Ito ay naging isang nahahawakang salapi na ipinapalit para sa kaligtasan sa nakamamatay na larong ito. Nagkagulo ang madla. Bumuhos ang mga tili ng mapagtanto nilang maaaring ilang maikling taon na lamang ang natitira sa kanila kung makakatagpo sila ng panganib. Bigla, isang kakaibang beep ang umalingaw sa isipan ni Shaolin, na kumuha sa kanyang atensyon. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw. Isang abnormal na pagbabago ang natukoy, isang nakatagong talento ang nabuksan at kasalukuyang sinusuri. Lubos na nagbago ang ekspresyon ni Shaolin sa gulat. Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad niyang itinuring na basura ay magagawa ito. Labis siyang nabigla. Maaaring magkaroon ng nakatagong talento. Tumingin siya sa paligid at napagtantong tila walang ibang nakarinig sa tunog na iyon. Ito ay isang lihim na para sa kanya lamang. Isang misteryosong data panel ang lumitaw, puno ng mga tandang pananong dahil nabigo ang sistema na makahanap ng anumang katapat na impormasyon sa database nito. Ang talentong ito ay nagbibigay ng 100% pagtaas sa bilis ng pagkatuto at ang kakayahang kopyahin ang ibang mga kasanayan sa loob ng limitadong panahon. Dahil ito ay isang talentong wala pang katulad, binigyan ng sistema si Shaolin ng karapatang pangalanan ito, na nagtulak sa kanya sa malalim na pag-iisip.
Nagliwanag ang kanyang mga mata, nagpasya siya sa isang pangalan na simpleng ngunit makapangyarihan. Pinangalanan ni Shaolin ang kanyang talento na Top Scholar, at isang bogso ng kulay ubing enerhiya ang sumabog sa paligid ng kanyang katawan na tila ipinapahayag ang kanyang paggising. Isang malaking linya ng teksto ang lumitaw sa virtual na screen sa harap niya. Talent Evaluation, SS Rank. Agad na napagtanto ni Shaolin na maging si Qin Chuan ay hindi nakikita ang pag-iral ng talentong ito. Isang kumpiyansang ngiti ang dahan-daang nabuo sa mukha ng batang lalaki na dati ay tinaguriang basura. Alam ni Shaolin na hawak na niya ngayon ang isang alas na may kakayahang baguhin ang buong laro. Sa isang mayabang na ngiti, naisip ni Shaolin, ngayon ay may sapat na akong puhunan upang harapin ang malupit na mundong ito. Ang pagpapanatiling nakatago sa pinakamalakas na alas ng isang tao ang pinakamahusay na paraan para sa isang minamaliit. Upang baligtarin ang sitwasyon sa isang laro na kailanman ay hindi inakalang sila ang mananalo. At dito nagtatapos ang Chapter 1. Abangan ang susunod na kabanata. Ang panimulang kwento ng Chapter 2. Mawawala ng 10 taon kung mamamatay siya ng minsan. At kung mawawala ng 10 taon, hindi ba't nangangahulugan iyon na tapos na siya ng tuluyan? Ipinagpalagay niya na ito ay isang uri lamang ng pagkakamali sa sistema. Ngunit sa Dawn Academy, ang mga katanungan ay hindi sinasagot ng mga paliwanag. Ang mga ito ay sinasagot ng karahasan. Malakas na sinampal ni Qin Chuan ang estudyante, na naging sanhi ng pagkakabuwal nito dahil lamang sa pagtatangkang tawaging pagkakamali sa sistema ang mga tuntunin ng akademya. Umungal ang instruktor na si Qin Chuan, tinatawag ang mga bagong mag-aaral na kumpol ng mga hangal. Ang mawalan lamang ng 10 taon ng haba ng buhay kapalit ng pagkakataong baguhin ang kanilang tadhana ay isang napakalaking bentahe. Sa mundong ito, ang tanging tunay na katarungan ay ang presyong kailangang bayaran ng isa para sa kapangyarihan. Ipinagpatuloy ni Qin Chuan ang pagpapaliwanag sa labas ng mundo. Ang haba ng buhay ay maaari lamang mabawasan. Hinding-hindi madidagdagan, at ang kamatayan ay ang hangganan. Ngunit sa Dawn Academy, ang mga tuntunin ay lubos na magkaiba. Ang binugbog na estudyante ay nakahawak na lamang sa kanyang ulo dahil sa sakit. Hindi na nangangahas na magsalita pa ng isang salita sa ilalim ng nag-uumapaw na pressure na nagmumula kay Qin Chuan. Ang akademya ay nag-aalok ng kapangyarihan, kaalaman, at kayamanan. Ang haba ng buhay dito ay hindi lamang oras, ito ay isang anyo ng salapi. Sa pamamagitan ng pagtatapos ng mga misyon at pag-iipon ng mga puntos, maaaring mabili pabalik ng mga estudyante ang kanilang haba ng buhay. Sa katunayan, sa sapat na mga academic credits, maging ang pagkamit ng tunay na kawalang kamatayan ay hindi isang imposibleng pangarap habang lalong lumalakas ang kapangyarihan ng isa. Ang mga biolohikal na limitasyon ng katawan ng tao ay magiging lalong walang saysay. Kalmadong inayos ni Xiaoyu ang kanyang salamin at nagtanong tungkol sa saklaw ng tuntuning ito sa pagbabawas ng haba ng buhay. Nalalapat lamang ba ito sa loob ng akademya o kahit saan? Kinumpirma ni Qin Chuan na sa sandaling ang isa ay maging estudyante. Ang tuntuning ito ay susunod sa kanila habang buhay, hanggat sila ay nasa mundo. Ang kamatayan ay palaging maniningil ng kabayaran sa haba ng buhay. Mabilis na natapos ang briefing. Inutusan ni Qin Chuan ang lahat na manatili sa kani-kanilang kinalalagyan bilang paghahanda para sa pagsusulit sa pagpasok. Ang atmosfera sa silid ay naging mabigat at nakalulunod. Nagsimula ang sistema ng countdown para sa teleportasyon. Ang lahat ay napuno ng pagkabalisa. Lumitaw ang numerong 3. Nagsimulang maramdaman ni Xiaoyu at ng iba pa ang pagbabago ng kanilang mga katawan sa ilalim ng isang kakaibang enerhiya. Pinanatili ni Shaolin ang kanyang karaniwang kalmadong ekspresyon, bagamat may mga butil na ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang countdown ay lumipat sa 2. Isang bogso ng kulay ubing liwanag ang lumamon sa buong silid, na nagpalaho sa mga anyo ng mga bagong mag-aaral sa isang iglap. Tinitigan ni Qin Chuan ang wala nang lamang bulwagan at bumulong sa pagkadismaya. Wala man lang kahit isang estudyante sa pagkakataong ito ang nagtataglay ng kaparehong pakiramdam tulad ng unang estudyante. Ang kanyang evaluasyon bilang instructor para sa siklong ito ay parang nasira na rin. Ginulo niya ang kanyang buhok sa inis, pakiramdam na napakamalas niya na may talaga sa isang klaseng puno ng mga walang silbing basura.
Sakto namang isang masayang tawa ang umalingaw-ngaw. Humahati sa pagkadismaya ni Qin Chuan. Isang kasamahang instruktor ang kaswal na lumalapit. Lumabas na ito ay isang dating kasamahan na dumaan lamang upang mangumusta. Ang instruktor na ito ay mukhang mas matapang ang dating. May tabako sa bibig at nakasuot ng pang-camouflage. Mayabang na ipinahiwatig ng lalaki na ang kanyang klase ay may 2 estudyanteng may mga talento, isang rank A at isang rank B. Ito ay tila isang sampal sa mukha ni Qin Chuan. Nainis si Qin Chuan at sinubukang isalbo ang kanyang dangal sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang klase ay may isang henyo na may panimulang marka na higit sa 40 puntos. Ngunit nangut siya ang kabilang lalaki, sinasabing ang mataas na marka na walang talento ay walang kwenta. At pagkatapos ay binanggit ang mga tsismis tungkol sa isang bagong SS rank na estudyante na lumitaw sa Eagle Kingdom. Ipinagwalang bahala ni Qin Chuan ang mga tsismis tungkol sa mga SS rank na talento. Iginiit na ang mga ito ay pawang mga katha-katha lamang. Maging ang sentral na database ay walang record ng gayong bagay. Sa paningin ng mga ordinaryong tao, anumang bagay na lampas sa kanilang pangunawa ay madalas na itinuturing lamang na kathang-isip. Samantala, ang mga bagong mag-aaral ay na-teleport na sa pasukan ng isang madilim at mapanglo na kuweba. Isang masangsang at mabahong amoy ang bumulot sa hangin, na nagtulak sa lahat na takpan ng kanilang mga ilong dahil sa pagduduwal. Ito ang kuta ng mga goblin. Sinuri ni Shaolin ang kanyang paligid ng may seryosong ekspresyon. Walang duda ang amoy na iyon, ang amoy ng kamatayan at dumi. Isang abiso mula sa sistema ang biglang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Opisyal nang nagsimula ang pagsusulit sa pagpasok. Ang pangunahing layunin. Tumakas mula sa kagubatan ng mga goblin at makarating sa ligtas na sona sa loob ng 1 oras. 2 karagdagang misyon, pumatay ng 5 goblin, o talunin ang hari ng mga goblin upang makakuha ng karagdagang puntos at mga academic credits. Nagsimulang suriin ni Shaolin ang mga pagpipilian. Ang sistema ay nagbigay sa bawat tao ng isang gift box para sa mga nagsisimula na naglalaman ng isang random na sandata. Ito ang tanging kagamitan na mayroon ng mga bagong mag-aaral upang makaligtas sa pagsusulit na ito. Ang pinaka-nagbigay ginhawa sa lahat ay ang paunawan na nagsasaad na ang pagsusulit na ito ay hindi magbabawas ng haba ng buhay kapag namatay. Ito ay tila isang pagsasanay na mayroong insurance sa buhay. Inabot at tinapik ni Shaolin ang gift box sa virtual na screen. Tahimik siyang umaasa para sa isang bagay na kapaki-pakinabang upang punan ang kanyang mababang istatistika. Isang F-rank na magic staff ang lumitaw. Ipinaalam sa kanya ng sistema na nabuksan na niya ang kasanayang basic staff mastery, level 1. Hindi ito masamang simula para sa isang mage. Hawak ang sandata. Napagtanto ni Shaolin na ang mekanismo ay katulad ng mga video game na dati niyang nilalaro. Mga kasanayan, experience points. Ang lahat ay malinaw na katulad ng mga video game na dati niyang nilalaro. Kung ganoon ang kaso, mabuti pang subukan ko na rin ito. Naisip niya, nagpas siyang subukan agad ang kanyang bagong sandata. Itinuon niya ang kanyang isip sa ubing kristal sa dulo ng staff. Nagsimulang mag-ipon ng kulay ubing kuryente. Bumubuo ng isang bolang enerhiya na mabilis na bumaon pasulong. Ang tunog ng lagitik ng mahika ay nagparamdam kay Shaolin ng tunay na kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Ang bolang enerhiya ay tumama sa pader ng kuweba. Lumilikha ng isang maliit na lamat at ulap ng alabok. Ang lakas nito ay hindi labis, ngunit sapat na para sa pagtatanggol sa sarili laban sa maliliit na halimaw. Lumitaw ang kanyang status panel. Ang kanyang karanasan sa staff mastery ay nadagdagan ng 2 puntos. Ang simpleng paggamit ng sandata ay nagpapalakas sa kanya. Para sa isang taong may SS rank na talento, ito ay isang napaka-paborableng sistema. Napangiti ng may kumpiyansa si Shaolin. Sa tulong ng kanyang talentong top scholar, ang bilis ng paglago ng kanyang kasanayan ay magiging doble kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang henyo at isang karaniwang tao ay minsang nagmumula lamang sa isang multiplier. Muli niyang iwinasiwas ang staff, nararamdaman ang koneksyon sa pagitan niya at ng sandata. Sa ganitong bilis, maaari siyang manatili rito at magpalakas ng antas ng kasanayan bago pa man subukan ang misyon. Ngunit ang realidad ay tumama sa kanya na parang isang balde ng malamig na tubig.
Isang matalas na sakit ang dumana sa kanyang utak, at ang kanyang katawan ay nanginig sa pagkapagod matapos ang isang atake lamang. Isang matingkad na pulang abiso ang lumitaw. Kulang sa mana. Ang mana stat ni Shaolin ay masyadong mababa. Maaari lamang siyang magpakawala ng isang bowl ng enerhiya bago tuluyang maubos ang lakas. Ang pinakamalaking kahinaan ng mga matatalinong individual ay madalas na ang limitasyon ng kanilang pisikal na katawan. Sa malayo, si Wang Dalan ay masayang ipinagmamalaki ang kanyang mabigat na greatsword. Sa isang simpleng wasiwas lamang. Ang kanyang kasanayan sa espada ay mabilis na tumataas nang hindi gumagamit ng anumang mana. Ito mismo ang kailangan ni Shaolin ngayon. Mabilis na iniakma ni Shaolin ang kanyang estratehiya. Ang paggamit ng mahika sa ganoong kahinang katawan ay parang pagpapakamatay. Kailangan niya ng pisikal na sandata upang mapakinabangan ang karanasan mula sa kanyang SS rank na talento. Siniyasat niya ang staff sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin sa paligid ng madla. Kailangan niyang makahanap ng isang tao na may pisikal na sandata ngunit gustong maging isang mage upang makipagpalitan. Sa isang malupit na sistema ng kaligtasan, ang kakayahang makiangkop ay palaging mas mahalaga kaysa sa katigasan ng ulo. Sa sandaling iyon, lumapit si Xiao Yu kay Shaolin. Hawak niya ang isang maikling espada, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng malinaw na interes sa mahika. Nagsalita si Xiao Yu. Nagmumungkahi ng palitan ng sandata, nagpakita siya ng matalas na katalinuhan. Kahit na hindi pa siya nakakapaglaro ng mga virtual reality game, malinaw niyang nauunawaan ang mga alituntunin ng pagkonsumo ng enerhiya. Ang mahika ay nangangailangan ng lakas ng isip o mana, na parehong direktang nakadepende sa intelligence stat. Para sa isang taong tulad ni Shaolin, na mababa ang katalinuhan. Ang paggamit ng magic staff ay walang pagkakaiba sa paghawak ng tuyong kahoy. Sa kabaligtaran, nagtataglay siya ng pambihirang taas ng katalinuhan. Prangkang itinuro ni Xiao Yu na ang magic staff ay hindi kasing ganda ng ginagamit niya. Hindi siya kasing ganda ng kanyang potensyal sa isang koponan. Ang pag-optimize ng mga mapagkukunan ay ang unang hakbang upang matiyak ang kaligtasan. Ngumiti ng may init si Shaolin. Ipinakilala ang kanyang sarili. At tama niyang binanggit ang pangalan ng dalaga. Isa itong kalkuladong paraan upang bumuo ng tiwala. Bagamat bahagyang nagulat, agad na kinilala ni Shaolin ang loika sa mungkahi ni Xiaoyu. Sumang-ayon siya sa palitan ng sandata nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling nagkapalit ang dalawang sandata. Ipinaalala sa kanya ni Shaolin na ang magic staff ay nangangailangan ng tumpak na pag-asinta upang mapakinabangan ang lakas nito. Isang maliit na detalye na nagpakita ng kanyang mapanuring katangian. Sa iglap na hinawakan niya ang maikling espada, inabisuhan siya ng sistema na nakakuha si Shaolin ng isang F-rank beginner's short sword at nabuksan ang kasanayang basic short sword mastery. Ang pakiramdam ng paghawak sa talim ay nagbigay sa kanya ng higit na kumpiyansa kumpara noong hawak niya ang marupok na staff kanina. Naisip ni Shaolin sa kanyang sarili na kung nais niyang makapasa sa pagsusulit na ito ng ligtas. Ang pagkakaroon ng mga kakampi ay lubhang mahalaga. At si Xiaoyu, na may pambihirang taas ng potensyal na istatistika, ang perpektong katuwang para sa hamong iyon. Humarap siya rito at nag-alok na bumuo ng isang koponan, isang imbitasyon na kapwa-tapat at praktikal sa mapanganib na lugar na ito. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naantala ng isang hindi kanais na presensya. Si Wang Dalan, ang malaking lalaki na may dalang higanteng greatsword, ay lumapit ng may mapagmataas na ngisi. Gusto rin niyang pasamahin si Xiaoyu sa kanyang koponan. Gamit ang tonong mapang-akit, tinawag ni Wang Dalan ang dalaga na maliit na ganda, at ipinagmalaki na ang lahat ng kanyang lakas at konstitusyon ay lumalagpas sa 10 puntos. Ang mga umaasa sa purong lakas ay madalas na mahilig magyabang ng mga numero upang pagtakpan ang kanilang kawalan ng talino. Sinulyapan niya si Shaolin ng may paghamak. Sinasabing kumpara sa maputlang, bookworm, na ito, siya ay mas maaasahan. May kumpiyansang idineklara ni Wang Dalan na hanggat sumusunod ang dalaga sa kanya, ang pagpasa sa pagsusulit ay magiging napakadali. Napangisi na lamang si Shaolin sa inis sa ilusyon ng lalaki. Ang tingin ni Xiaoyu ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Hindi siya natighatig kahit kaunti sa pagyayabang ni Wang Dalan. Ang kanyang pagiging kalmado ay lalong nagpatindi sa paghanga ni Shaolin sa kanya. Maikli at direkta ang kanyang sagot.
Hindi interesado. Kasunod nito, tumalikod siya at naglakad palayo, na nag-iwan kay Wang Dalan na parang estatwa matapos tanggihan ng ganoon kaprangka sa harap ng lahat. Ang mga estudyante sa paligid ay nagsimulang magbulungan at pagtawanan siya. Ang ilan ay nagdagdag pa ng mga panunuksong komento, na naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Wang Dalan dahil sa kahihiyan. Ang huling hibla ng dangal ng taong ito ay niyuyurakan na. Ang kahihiyang iyon ay mabilis na nag-anyong puot. Bumukol ang mga ugat sa mukha ni Wang Dalan dahil tumanggi siyang tanggapin na nalalamangan siya ng isang basura sa paningin ng isang magandang babae. Noong paalis na sana si Shaolin, isang malaking kamay ang humarang sa kanyang daan. Umungol si Wang Dalan, tinatanong kung ano ang tinititigan ni Shaolin. Malinaw na balak niyang ibunton ang kanyang galit dito. Inansulta ni Wang Dalan si Shaolin bilang isang walang kwentang basura na may single-digit na istatistika. Kinutya niya ang pagtatangka nito na mag-aral ng mga sandata bilang isang palabas lamang upang itago ang kanyang kahinaan. Sa isang lipunang sumasamba sa lakas, ang mga mahihina ang palaging unang inaalisang ng dignidad. Pinatili ni Shaolin ang kanyang malamig na tingin at pinayuhan si Wang Dalan na ipunan na lamang ang kanyang lakas para sa misyon sa halip na gumawa ng gulo rito. Isang praktikal na mungkahi, ngunit lalo lamang itong nagpaalab sa galit ni Wang Dalan. Umungal si Wang Dalan at hinigpitan ang hawak sa kwelyo ni Shaolin. Sabi niya, nais niyang turuan si Shaolin ng leksyon gamit ang kanyang mga kamao kung ano ang tunay na kahulugan ng lakas. Ang tensyon sa hangin ay naging nakalulunod. Hindi nagpakita ng takot si Shaolin. Ang sulok ng kanyang mga labi ay kumerba sa isang banayad at makahulugang ngiti, isang ngiti na nagbigay ng kilabot kay Wang Dalan sa mga dahilan na hindi niya maunawaan. Mukhang hindi mo na makukuha ang pagkakataong gawin iyan. Kalmadong sabi ni Shaolin. Ang kanyang mga mata ay wala kay Wang Dalan, kundi nakapako sa espasyo sa likuran nito. Isang panganib ang paparating. Bago pa makagawa ng kilos si Wang Dalan, isang aninong may berdeng balat ang biglang tumalon pababa mula sa pader ng kuweba. Ito ay isang goblin. Ang matatalas ng ngipin at kuko nito ay handa ng punitin ang kanyang biktima. At dito nagtatapos ang Chapter 2. Abangan ang susunod na kabanata. Ang panimulang kwento ng Chapter 3. Bahagya niyang naiwasan ang kamatayan. Ang hampas ng goblin ay nag-iwan lamang ng malalim na sugat sa kanyang mukha. At ang dugo ay tumalsik ng marahas. Tinamaan si Wang Dalan. Ang malalim na hiwa sa kanyang mukha ay nagtulak sa kanya sa bingit ng pagkabaliw dahil sa sakit at puot. Ang pakiramdam ay napakatotoo, na walang sino man ang makapaniwalang ito ay isang virtual na kapaligiran lamang. Ang mga halimaw na may berdeng balat ay sumugod na parang mga multo, pinagsamantalahan ng kaguluhan upang manghuli ng kanilang biktima. Wala silang taglay na napakalakas na kapangyarihan, ngunit ang kanilang lupit ay lumikha ng isang malaking psikolohikal na hadlang. Iwinasiwas ni Wang Dalan ang kanyang espada. Isang malinis at tiyak na hampas na pumatay sa nilalang na sumusugod sa kanya. Isa siya sa iilang nagkaroon ng lakas ng loob na pumulot ng sandata at lumaban. Nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng mga halimaw. Humihingal ng malakas si Wang Dalan. At napagtantong nakatakas siya sa kamatayan sa isang hibla lamang. Ang pisikal na lakas ay makakatulong sa isang tao na mabuhay. Ngunit ang instinct sa pakikipaglaban ang nagtatakda ng isang tunay na mananalo. Itinuro niya ang halimaw at sumigaw, nakaharap mismo kay Shaolin at umungal. Nagtatanong kung nakatayo lang ba si Shaolin doon at nanunood ng palabas. Sa mga sandali ng sindak, ang mga tao ay madalas na naghahanap ng mapagbibintangan sa halip na humanap ng kooperasyon. Ngunit bigla siyang natigilan. Isang pakiramdam ng takot ang gumapang sa kanyang pagkatao. Nang makita ang hindi mabilang na kumikinang na mga mata, na nagsisimulang lumitaw mula sa loob ng mga palumpong. 12-12 at hindi daan-daang goblin ang lumabas mula sa mga damuhan. Na pinalilibutan ng grupo ng mga estudyante. Minsan, ang dami ay lumilikha ng pressure na mas nakapangangilabot kaysa sa kalidad. Durog ang anumang pag-asa ng paglaban. Ang mga sigaw ay umalingaw sa buong kagubatan habang inilulunsad ng mga halimaw ang kanilang buong pagsalakay. Ang madla ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay. Lahat ay nagmamadaling tumakas para sa kanilang mga buhay. Ang mga iyak ng takot at ang malansang amoy ng dugo ay bumalot sa hangin.
na nagpinta ng isang tanawin na parang direkta mula sa impyerno. Ito ay hindi na isang pagsusulit. Ito ay isang walang awang labanan para sa kaligtasan. Isang lalaking estudyante ang malupit na nakagat sa balikat ng isang goblin. Ang kanyang asul na t-shirt ay nababad sa dugo. Binaril siya hanggang mamatay. Ang mga piraso ng digital na datos ay nagkalat mula sa kanyang katawan, na nagpapakita na malapit na itong maubusan ng tibay. Ang mga bangkay ay nakahandusay sa lupa habang ang mga halimaw ay patuloy na sumasalakay sa mga bagong biktima. Ang agwat sa karanasan sa pakikipaglaban ay ginagawang madaling biktima ang mga bagong mag-aaral na ito. Naabala ni Shaolin ang isang paparating na pag-atake. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang nakapangingilabot na katotohanan. Ang sakit ay ganap na totoo. Sa isang virtual na mundo. Ang sakit ang tanging patunay na ang iyong kaluluwa ay umiiral pa rin. Maging ang kanyang pang-amoy ay nakiisa sa kalupitan. Nalunod sa masangsang na amoy ng mga nilalang. Ang bawat pandama ni Shaolin ay sumisigaw na kumilos agad. Sa kanyang likuran, si Xiaoyu ay naglalabas ng isang mahiwagang lila na aura. Ang kanyang matalas na titig ay kumikislap sa likod ng kanyang salamin. Hindi tulad ng iba, hindi siya nagpakita ng takot. Ang pandama sa paghawak ay kasing totoo at nakakabahala ng dugo ng halimaw na tumalsik sa mukha ni Shaolin. Sa wakas ay naintindihan niya. Ang Dawn Academy ay hindi lamang isang laro, kundi isang mapanganib na, kahanay na realidad. Sa gitna ng kaguluhan, mapait na napagtanto ni Shaolin kung gaano siya kainosente. Kapag ang mga ordinaryong tao ay humahawak ng mga sandata ng walang karanasan sa pakikipaglaban, ang mga sandetang iyon ay nagiging dekorasyon lamang para sa kanilang sariling kamatayan. Isang mahinang kislap ng pag-asa ang nagningning sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Nang matuklasan ng isang lalaking estudyante na ang mga goblin ay hindi nangangahas na lumapit sa isang kalapit na kuweba. At sumigaw na tumakbo ang lahat sa loob. Ang madla ay sumugod patungo sa kuweba, tulak-tulak ang isa't isa na parang mga taong nalulunod. Hindi sila natatakot sa mga goblin. Umatras din si Shaolin. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mga halimaw na umuungal sa labas. Alam niya na ang lugar na ito ay hindi mananatiling kanlungan habang buhay. Sa digmaan, ang kaligtasan ay madalas na isang pansamantalang ilusyon lamang. Isang bitag na idinisenyo upang subukan ang pasensya ng tao. Tinitingnan ng kanyang maikling espadang nabahiran ng dugo. Pinilit ni Shaolin ang sarili na manatiling kalmado at suriin ang sitwasyon. Naintindihan niya na ang pagkataranta ay hahantong lamang sa mas mabilis na kamatayan. Gaano man naging masama ang mga bagay, ang maupo at maghintay na mamatay ay hindi kailanman naging opsyon para kay Shaolin. Sa gitna ng kahirapan, kahit ang walang direksyong pagkilos ay mas mabuti kaysa sa katahimikan ng pagsuko. Nagsimulang mag-ensayo si Shaolin ng mga pangunahing galaw ng espada sa loob mismo ng kuweba. Hindi niya pinansin ang mga kakaibang tingin ng mga tao sa paligid niya. Hanggang sa isang abiso mula sa sistema ang lumitaw. Basic Short Sword Mastery, Experience + 2, napagtanto ni Shaolin na ang pagsasagawa ng tumpak na mga wasiwas at ang tamang paglalapat ng puwersa ay nagbibigay ng mas maraming experience points. Dahil sa napakababang attribute stats, wala siyang ibang pagpipilian kundi umasa sa teknik upang punan ang kanyang kakulangan sa pisikal na lakas. Ang countdown timer ay mayroon na lamang kulang sa 3 minuto. Ang proteksyon ay malapit na ring mawala. Tumaas ang tensyon sa loob ng kuweba nang mapagtanto ng lahat na ang kanilang kaligtasan ay unti-unting nawawala sa bawat segundo. Isang lalaking estudyante ang sumigaw sa kawalan ng pag-asa, na nagsasabing ang misyon ay imposible nang tapusin mula pa sa simula. Ang takot ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang virus, na nagpapabago sa mga potensyal na mandirigma upang maging mga duwag. Si Xiaoyu ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Pinagmamasdan ng mabalasik na pagsasanay ni Shaolin. Ang henyo ay tila may iniisip base sa kanyang kakaibang asal. Hindi binigyang pansin ni Shaolin ang mga tao sa kanyang paligid. Nakatuon lamang siya sa paggawa ng bawat wasiwas na maging kasing tumpak hanggat maaari. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang katawan ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling hindi pangkaraniwang determinadong. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magprotesta, ngunit ang kanyang kalooban ay hindi.
Alam ni Shaolin na ito lamang ang kanyang tanging pagkakataon upang palakasin ang sarili bago humakbang pabalik sa larangan ng digmaan. Lumapit si Xiao Yu at nagsalita ng malamig. Sinasabing ang ginagawa ni Shaolin ay walang kabuluhan. Iginiit niya na ayon sa kanyang mga kalkulasyon, aabutin ng hindi bababa sa 1 oras ng tuloy-tuloy na pagsasanay upang may level up ang isang kasanayan. Nagliwanag ang mga mata ni Shaolin nang tumingin siya kay Xiao Yu na nakatayo sa harap niya. Ang katalinuhan ay isang matalas na sandata, ngunit maaari rin itong maging pader na pumipigil sa mga tao na maniwala sa mga pambihirang bagay. Ngumiti lamang si Shaolin bilang tugon. Kampante siya dahil ang kanyang pag-unlad ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong tao. Malapit na siyang umabot sa level 2 sa isang kisap mata. Pinasalamatan niya si Xiao Yu sa paalala nito ngunit iginiit na sinusubukan lamang niyang bawiin ang kanyang mga instinct sa pakikipaglaban. Kasabay nito, tinanong niya kung ang mga obserbasyon nito tungkol sa mga goblin ay nagbunga ng anumang resulta. Inamin ni Xiao Yu na pinagmamasdan niya ang mga ito at medyo nagulat na napansin iyon ni Shaolin. Ipinaliwanag ni Shaolin na parang paglalaro lamang ito ng video game bago lumaban sa isang boss. Titingnan mo ang guide. Isa itong malupit at praktikal na kaisipan sa isang mundong puno ng mga ilusyon. Ayon kay Shaolin, ang mga goblin ay may napakababang attack at defense stats. Nasa F level lamang, hanggat tatamaan ang ulo o puso. Sino man ay kayang tumalo sa kanila sa isang labanang isa sa isa. Itinuro niya na ang tunay na problema ay hindi ang mga halimaw, kundi ang takot ng mga tao. Ang takot ay isang hindi nakikitang kadena. Ginagawa nitong hindi malalagpasan ng mga pader ang mga simpleng hamon. Isang babaeng estudyante ang nakaupo habang nakayakap sa kanyang mga tuhod, ang buong katawan ay nanginginig sa sindak. Para sa mga taong tulad niya, ang kahit maliit na pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng buhay o pagsasakripisyo ng 10 taon ng kanilang haba ng buhay. Dahil malapit na mawala ang proteksyon, nagpasya sina Shaolin at Xiao Yu na lumabas. Hindi sila maaaring patuloy na tumakbo habang buhay kung nais talaga nilang hawakan ang kanilang tadhana sa Dawn Academy. Sandali, saan ninyo akalang pupunta kayo? Umungal si Wang Dalan, hindi matanggap na baliwalain. Sinubukan ni Wang Dalan na hikayatin si Xiao Yu na bumuo ng koponan kasama siya. Naniniwala siya na ang kombinasyon ng kanilang attribute stats ang magiging pinakaligtas na tiket para sa kaligtasan. Sa kanyang paningin, si Shaolin ay walang iba kundi isang pabigat. Isang patay na bigat na hihila sa iba patungo sa kamatayan. Si Xiao Yu ay nakatingin lamang sa harap ng tahimik. Ang kanyang titig ay malamig at mapanuri. Sinabi niya na ang pag-abot sa ligtas na zona ay hindi mahirap. Ang tunay na gantimpala ay nasa hari ng mga goblin, na hindi pa lumilitaw. Tumanggi si Wang Dalan na sumuko. Sumigaw siya na ang pagpatay sa hari ng mga goblin ay isang opsyonal na layunin lamang. At ang ipagsapalaran ng kanilang buhay para doon ay purong katangahan. Ang hindi niya naintindihan ay sa kapaligirang ito. Ang huwad na kaligtasan ay isang lason na pumapatay sa potensyal ng tao. Nangatwiran si Lin na kung may ibinigay na misyon, nangangahulugan ito na maaari itong tapusin. Sinimulan niyang suriin ang mekanismo ng paglabas ng boss. Mula sa mga salik ng oras hanggang sa bilang ng mga nakaligtas. Tumango si Xiao Yu bilang pagsang-ayon matapos alisin ang mga mas hindi makatwirang posibilidad. Nagmungkahi siya ng isang hypothesis. Ang susi sa pagtawag sa boss ay ang bilang ng mga goblin na napatay ng mga bagong mag-aaral. Napangisi si Shaolin. Ang kumpiyansa ng isang bihasang gamer ay naging mas kitang-kita. Hinulaan niya na kapag ang isang tiyak na porsyento ng mga goblin ay nalipol na, ang alpha monster ay hindi maiwasang magpapakita upang protektahan ang kanyang kawan. Isang babaeng estudyante na may hawak na pana ang nanginig habang nagtatanong kung bakit kailangan nilang gawin ito sa halip na tapusin na lang ang kinakailangang gawain. Ang takot ay nagpaliit sa kanilang pananaw sa kanilang marupok at panandaliang kaligtasan lamang. Madiin na itinuro ni Shaolin na ito ay isang pagkakataon na minsan lang sa isang buhay upang makakuha ng mga accumulation points nang walang parusa kung sila man ay mabigo. Ipinagpatuloy niya ang panghihikayat sa lahat, na nagsasabing kung sila ay papatayin talaga sila. Sinabi ni Shaolin na kung hindi sila makikipagsapalaran ngayon,
Hinding-hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makuha ang mga nakatagong gantimpala pagkatapos ng opisyal na pag-enroll. Ang kanyang mga salita, na puno ng paniniwala, ay nagsimulang yumanig sa isipan ng mga taong kinakabahan. Nagkagulo ang madla sa diskusyon. Nang mapagtantong hindi na rin naman magiging ligtas ang kuweba sa lalong madaling panahon. Nainsulta si Wang Dalan nang makitang nagsisimulang makinig ang mga tao. Sa isang taong itinuturing niyang mahina, ipinagmalaki niya ang kanyang attribute score na 32 bilang pagpapakita ng dominasyon. Na itinuturing itong hindi matututulang patunay ng kanyang karapatang mamuno. Bahagyang inayos ni Xiaoyu ang kanyang salamin at nagbigay ng isang malamig na komento. Ang 32 puntos ay bahagyang lampas lamang sa average. Ibinunyag niya ang sarili niyang stat. 46, 5 beses na mas mataas kaysa kay Shaolin at malayo ang agwat kay Wang Dalan. Ito ay isang numero na nagdurog sa lahat ng kayabangan at matatag na nagtatag ng kanyang ganap na awtoridad. Nakatayo roon kasama ang kanyang makapangyarihang purple staff. Naglabas si Xiaoyu ng isang mapang-aping aura na walang iniwang puwang para sa pagtutol. Ang lamig na ito ay hindi kawalang bahala, kundi ganap na focus sa isang bagay. Si Xiaoyu may paninindigan sa kanyang salita. Si Xiaoyu ay nakaligtas. Idineklara niya na siya ang mamumuno kung nais nilang makapasa sa pagsubok na may pinakamataas na posibleng gantimpala. Ang pagkakaisa ay hindi na isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan para sa kaligtasan ng lahat. Humarap siya kay Wang Dalan at nagutos, mataas ang iyong stats. Ikaw ang kukuha sa harap at kukuha ng aggro ng mga goblin. Bagamat ayaw, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon. Ang mga may hawak na ranged weapons ay itinalaga upang sumuporta mula sa likuran, na bumubuo ng isang pangunahing coordinated formation. Sa wakas, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Shaolin upang pag-isipan ang tungkulin nito. Nagbuluntaryo si Shaolin na manggulo at tapusin ang mga mahihinang halimaw. Ang pagkilala sa sariling limitasyon ang unang hakbang upang malampasan ang mga ito. At sa larangan ng digmaan, ang mga marunong magtago ang madalas na pinakamapanganib. Dahil handa na ang plano, humakbang ang grupo palabas ng kuweba, handang harapin ang kawan ng mga halimaw. Mamatay kayo, umungal si Wang Dalan, winawasiwas ang kanyang greatsword at hinahati ang isang goblin sa dalawa. Sinusubukan niyang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng lakas. Ngunit kulang sila sa husay. Ang matalas na sipol ng mga pana ang humawi sa hangin. Tumatagos ng diretsyo sa mga dibdib ng mga halimaw. Ang labanan ay mabilis na nagulo. Napuno ng mga ungol at ang nakakasulasok na tunog ng metal na tumatama sa laman at buto. Gayunpaman, ang mga goblin ay kumikilos ng masyadong mabilis. Madaling iniiwasan ang karamihan sa mga palaso na lumilipad patungo sa kanila. Isang goblin ang nakalusot sa linya ng depensa at sumugod ng diretsyo sa isang babaeng archer. Na naging dahilan upang siya ay sumigaw sa takot. Isang kislap ng bakal ang humawi sa hangin. Lumitaw si Shaolin sa tamang pagkakataon upang harangin ang pag-atake. Hindi siya umasa sa purong lakas, kundi sa teknik, na muling idinidirekta ang hampas ng halimaw ng may katumpakan. Ang babaeng estudyante na kaliligtas lang sa kamatayan ay nagmamadaling nagpasalamat kay Shaolin. Ngunit tumango lang siya ng tahimik. Sa sandaling iyon, isang kaisipan lamang ang sumakop sa kanyang isipan. Kung paano lilipulin ang mga halimaw ng mahusay hanggat maaari nang hindi nagsasayang ng enerhiya. Ang bilang ng mga goblin na bumabagsak sa ilalim ng talim ni Shaolin ay unti-unting umakyat sa 3. Ang kanyang pagiging kalmado ay nagsimulang magbago sa tingin ng mga tao sa paligid niya. Ang iba ay ipinagpalagay na, si Shaolin ay maswerte lamang. Palaging lumilitaw sa perpektong sandali upang kunin ang mga huling dagok. Nagmura si Wang Dalan ng may galit, na iginigit na si Shaolin ay maswerte lamang. Si Xiaoyu lamang ang nakapagtanto na, ang swerte na ito ay sa katunayan ay ang kanyang kakayahang magbasa ng sitwasyon at pumili ng perpektong posisyon. Nagagawa ni Shaolin na umiwas sa linya ng paningin ng mga goblin at mahulaan pa ang kanilang mga paggalaw. Nadama ni Shaolin na mapalad siya na minsan ay nakatagpo siya ng isang fully immersive na VR game at ginugol ang 2 buong buwan sa paglalaro nito ng walang tigil. Kung wala ang karanasang iyon, hindi siya makakapag-atake ng may gayong katumpakan. Isang kumikinang na notification panel ang lumitaw.
Basic Short Sword Mastery has reached level 2. Ipinakita ng datos na siya ang unang estudyante sa freshman class na ito na umabot sa level 2 na kasanayan. Ayon sa reward system para sa mga freshman, makakatanggap siya ng libreng kasanayan na angkop sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan. Nabuksan ang kasanayang Heavy Strike Levy 1. Ang kasanayang ito ay nangangailangan ng lakas na higit sa isa at maaaring gamitin sa anumang physical melee skill. Matapos ang maikling pag-charge, naglalabas ito ng mas malakas na pag-atake na may damage scaling. Batay sa strength stat ng gumagamit, nagbabala rin ang sistema na ang paulit-ulit na paggamit ay mauubos ang stamina. Itinikop ni Shaolin ang kanyang mga kamao, hindi maitago ang kanyang kagalakan. Bumulong siya. Nag-level up at nakakuha pa ako ng bagong skill. Isang goblin na lang at makukumpleto ko na ang optional mission 1. Pumatay ng 5 goblin. Sa sandaling iyon, isang goblin ang tumalsik patungo sa kanya mula kay Xiao Yu. Isang hindi inaasahang regalo. Ang huli, umungal si Shaolin habang ang kanyang talim ay tumagos ng diretsyo sa dibdib ng goblin. Opisyal na kinukumpleto ang unang optional mission na may 5 mahahalagang pagpatay. Tumayo si Shaolin at huminga ng malalim. Binabawi ang kanyang kalmado matapos ang matinding bilis ng mga aksyon. Isang misyon ang natapos, ngunit ang pakiramdam ng ginhawa ay tila wala ng iba kundi isang huwad na katahimikan bago dumating ang tunay na bagyo. Nawawala sila, bulalas ni Wong Dalan sa gulat habang ang mga bangkay ng goblin ay nagsisimulang magkapira-piraso sa mga kumikinang na pixel fragments. Ano ang nangyayari? Sigaw niya, kitang-kita ang pagkataranta sa kanyang mukha. Ang likas na takot ay nagsimulang manaig sa kanyang karaniwang kayabangan habang ang realidad mismo ay nagsisimulang magbago sa mga paraang sumasalungat sa lahat ng lohika. Isang malamig na abiso mula sa sistema ang umalingaw na kinukumpirma na ang bilang ng mga halimaw ay bumagsak sa pinakamababang threshold at ang isang nakatagong kondisyon ay matagumpay na na-trigger. Mula sa kaibuturan ng madilim na kagubatan, isang napakalakas na pressure ang kumalat palabas, na nagtulak sa mga kawan ng ibon na magsiliparan, sa sindak at nag-iwan ng isang nakakakilabot at nakakasulasok na katahimikan. Ang mabibigat na yabag ay yumanig sa lupa, na naghuhudyat ng paglapit ng kataas-taasang pinuno. Ang Goblin King, isang dambuhalang figura, ang lumitaw, na nakatayo ng ilang beses na mas matangkad kaysa sa isang normal na tao na may matatalim na sungay at mga matang nagbabaga sa puot. Ito ay nagbabadya sa harap ni Shaolin, na tinatakpan ang mismong kalangitan. At dito nagtatapos ang Chapter 3. Abangan ang susunod na kabanata. Ang panimulang kwento ng Chapter 4. At sa mismong sandaling ito, isang ugong na yumanig sa mundo mula sa hari ng mga goblin ang humawi sa tensyonadong atmosfera. Ang pressure mula sa ugong na iyon ay napakalakas, kaya tila nayayanig ang mismong espasyo sa kanilang paligid, na pumilit sa lahat ng mas mahihinang nilalang na nakalapit na yumukod sa harap ng awtoridad ng pinuno. Ang mga estudyante ay nakahawak sa kanilang mga tainga dahil sa matinding sakit. Ang kanilang mga mukha ay nakakunot sa sindak na tila ang kanilang mga eardrum ay sasabog na sa ilalim ng hindi nakikitang puwersa. Ang malamig na pawis ay dumadaloy sa kanilang mga noo, habang napagtanto nilang kaharap nila ang isang halimaw na ang kapangyarihan ay higit pa sa anumang naisip nila. Sina Shaolin at Xiao Yu ay nanatiling nakatayo at hindi makagalaw sa harap ng malupit na presensya ng kaaway. Sa kabila ng pagkabalisa na bumabalot sa kanilang mga puso, pilit nilang kinapitan ang huling hibla ng kanilang katinoan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa purong lakas lamang, kundi sa isang napakalakas na presensya na kayang magparalisa, sa kalooban ng kaaway mula sa unang sandali pa lamang. Sa pagtingin sa tila walang katapusang health bar ng boss monster, sino man ay makakaramdam ng malalim na kawalan ng pag-asa na gumagapang sa kanilang pagkatao. Ang mga mata ng hari ng mga goblin ay nagliliyab sa isang malisyosong gintong liwanag. Habang dahan-dahan nitong iginagala ang kanyang paningin sa mga nanginginig na biktima sa kanyang harap. Napansin ni Shaolin ang isang kakaibang bagay. Ang lahat ng mas maliliit na goblin ay ganap ng naglaho. Ang piitan ay sinasakop na ngayon ng hari ng mga goblin lamang. Anong klaseng biro ito? Ang health bar na iyon ay mas mahaba pa sa ating mga buhay. Paano natin lalabanan iyan?
Ang mga nagpapanik na reklamo ay bumulwak mula sa madla. Ang isang lalaking estudyante, na hindi na makayanin ang pressure, ay tumalikod at tumakbo. Sumigaw si Shaolin ng babala. Sinasabihan siya na huwag sirain ang formation sa ganitong panahon. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagmamasid at karanasan sa paglalaro, natukoy ni Shaolin ang isang pangunahing katangian ng mga goblin na ito. Ang kanilang paningin ay medyo limitado. Gayunpaman, kapalit nito, ang pandinig at pangamoy ng hari ng mga goblin ay nakakatakot na matalas. Napakatalas nito hanggang sa ang bahagyang mas mabigat na paghinga ay hindi makakatakas sa kanyang detection. Ang mga kilos ng tumatakas na estudyante ay hindi sinasadyang naglagay sa kanya ng diretsyo sa paningin ng hari ng mga goblin. Nakumuha ng buong atensyon nito sa nagpapanak na target. Si Qin Chuan ay agad na nagngit-ngit ang mga ngipin sa galit. Sa kanyang paningin, ang pagtakbo palayo ay wala, kundi kahihiyan. Ang mayabang na binatang ito ay naniwala pa rin na siya ay sapat na malakas upang harapin ang hari ng mga goblin ng harapan. Ngunit sa isang nakamamatay na laro, ang bulag na kumpiyansa na walang tunay na kakayahan, ay ang pinakamabilis na tiket patungo sa kamatayan. Sa isang atungal, tumalon si Qin Chuan sa hangin at nagpakawala ng isang tiyak at nakamamatay na hampas sa hari ng mga goblin. Gayunpaman, ang nagbabagang mga mata ng hari ng mga goblin ay nakuha na ang bawat malampanyang kilos. Nang hindi na kailangan ng sandata, nagpakawala lamang ito ng isang mabilis at mapangwasak na sipa. Na tumamal ng diretsyo kay Qin Chuan habang nasa ere. Isang tuyo at nakakabasag butong impact ang umalingaw sa buong kuweba. Sinundan ito ng isang shockwave na napakalakas. Kaya ang lupa sa ilalim nila ay nagkabitak-bitak. Si Qin Chuan ay tumalsik na parang basahan. Ang dugo ay bumubulwak mula sa kanyang bibig. Habang ang kanyang mukha ay nananatiling nakapako sa gulat. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, pagkatapos ay unti-unting natunaw sa hindi mabilang na maliliit na asol na partikulo ng datos. Ang pinakamalakas sa kanila ay napuksa sa isang kisap mata. Ang gayong nakapangingilabot na eksena. Ang espiritu sa pakikipaglaban ng lahat ng mga bagong mag-aaral ay gumuho agad. Isa-isa silang tumalikod at tumakas, despiradong mabuhay. Ang mga sigaw ay umalingaw sa buong kuweba habang nilalamon ng kaguluhan ang bawat sulok. Ang karit ng kamatayan ay humahabol sa kanilang likuran. Ipinadyak ng hari ng mga goblin ang kanyang paanan, na nagdurog sa isang kapuspalad na estudyante sa ilalim ng kanyang dambuhalang paa. Iwinasiwas nito ang kanyang napakalaking bakal na panghampas, na lumikha ng isang marahas na bugzo ng hangin na nagpapadpad sa sinumang maabutan sa loob ng saklaw nito. Ang mga marupok na bagong mag-aaral ay tumalsik na parang mga tuyong dahon sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Ang hari ng mga goblin ay nakatayo ng matayog. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang nakatingin sa mga tinatawag na henyo na gumagapang sa lupa. Nagmamakaawa para sa kanilang mga buhay. Bigla, isang bugzo ng malakas na lilang liwanag ang sumabog. Ang malayuang mahikang pag-atake ni Xiaoyu ay sa wakas na ipakawala na. Gayunpaman, ang gayuma ay dumaplis lamang sa balikat ng hari ng mga goblin, na nabigong magdulot ng anumang makabuluhang pinsala sa kanyang mga miyembro. Ang katawan ng hari ng mga goblin ay napunit sa mga piraso. Nagngit-ngit si Xiaoyu sa pagkadismaya. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha, habang napagtanto niyang nakaligtaan niya ang pinakamahalagang mahinang punto. Naintindihan niya na ang pagtama sa mga paa at kamay ay makabuluhang magbabawas sa pinsala. Tanging isang direktang pagtama sa isang kritikal na bahagi ang makakapagbigay ng anumang tunay na pagkakataon ng tagumpay. Ayon sa orihinal na plano, ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay dapat sanang humarang sa hari ng mga goblin, na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang maglabas ng mga gayuma ng ligtas mula sa likuran. Ngunit ngayon, ang formation ay ganap ng gumuho, na nag-iwan kay Xiaoyu na humarap sa halimaw ng mag-isa, nang walang anumang proteksyon. Ang hari ng mga goblin ay dahan-daang humakbang pasulong. Ang kanyang dambuhalang anino ay lumamon sa maliit na figura ni Xiaoyu. Isang mapait na katotohanan ang tumama sa kanya. Siya ay lubos na walang karanasan sa harap ng malupit na realidad ng piitan. Sa sandaling malapit na ang kamatayan, ang boses ni Shaolin ay umalangaw ng may matalas na determinasyon. Na inuutusan si Xiaoyu na tumakbo agad.
Ang mga mata ni Shaolin ay biglang nagliwanag sa isang kakaibang asul na liwanag. Habang siya ay sumugod mula sa likuran, na humarang sa pag-atake ng hari ng mga goblin sa isang hiwa lamang. Ang hari ng mga goblin ay umungal sa galit, hindi makapaniwalang ang isang maliit na nilalang na parang langgam ay mangangahas na hamunin ang awtoridad ng isang pinuno. Ang dambuhalang bakal na panghampas nito ay bumagsak. Ngunit bahagyang naiwasan ito ni Shaolin sa huling posibleng sandali, na umaasa sa kanyang matatalas na analytical na instinct. Natukoy na niya ang pattern ng pag-atake ng hari ng mga goblin. Palagi nitong uunahin ang pinakamalapit na target. Nang walang pag-aalinlangan, sumigaw si Shaolin sa mga natitirang nakaligtas. Ngayong naglaho na ang lahat ng mas maliliit na goblin. Kailangan na lamang nilang harapin ang isang kaaway. Inutusan niya silang maglunsad ng mga ranged attack, na kukuha sa atensyon ng hari ng mga goblin at lilikha ng pagkakataon para sa kanya. Ang babaeng archer ay bahagyang nanginig, na nakakapit pa rin sa takot. Gayunpaman, ang kakaibang pagiging kalmado ni Shaolin ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Sa wakas, huminga siya ng malalim at dahan-daang itinaas ang kanyang pana. Mabilis na. Inutusan ni Shaolin si Xiaoyu na ilabas ang kanyang pinakamalakas na firepower, na unti-unting binabawasan ang health ng hari ng mga goblin, habang sinasamantala ang bawat pagkakataon habang nakatuon ang mga pag-atake nito sa kanya. Nagtrabaho ng may perpektong koordinasyon sina Xiaoyu at ang archer. Ang isa ay gumagamit ng mga malayuang sandata, at ang isa naman ay naglalabas ng mahika, na bumuo ng isang walang kapintasang pincer attack. Ang mga palaso at daloy ng lilang enerhiya ay walang humpay na bumuhos sa dambuhalang katawan ng hari ng mga goblin, na naging dahilan upang sa wakas ay magsimulang bumaba ang health bar nito. Tumungo si Shaolin ng may kasiyahan. Alam niya na hanggat mapapanatili nila ang tempo na ito, ang pagtalo sa hari ng mga goblin ay hindi na imposible. Ngunit bigla, nagpakawala ang hari ng mga goblin ng isang nakakapangilabot na atungal. Ang mga mata nito ay nagliyab sa isang nakamamatay na liwanag, na naghuhudyat na isang malawakang pag-atake ang malapit ng ilabas. Isang makapal na lilang enerhiya ang nagtipon sa kanyang dambuhalang mga kamay, na nagpigas sa nakapalibot na espasyo sa ilalim ng isang napakalakas na pressure. Ang kasanayang shockwave ay na-activate, na ginawang isang nagngangalit na dagat ng mapanirang enerhiya. Ang lupa na humugupit sa lahat ng nasa landas nito. Sumigaw si Shaolin sa alarma. Sinubukan niyang magbabala at tulungan ang kanyang mga kasamahan. Ngunit huli na ang lahat. Ang impact ay masyadong malakas. Ang archer sa kanyang likuran ay agad na tumalsik at natumba. Pagkatapos ng pagsalakay, dahan-daang tumayo ang hari ng mga goblin. Ang mukha nito ay nakakunot sa malupit na kabangisan, na tila nagpapahayag na ang lahat ng paglaban ng tao ay walang anumang kabuluhan. Nakatayo sina Shaolin at Xiaoyu na magkatalikod, humaharap sa isang napakadelikadong sitwasyon habang ang kanilang orihinal na formation ay ganap ng gumuho. Nanginginig, tinanong ni Xiaoyu si Shaolin kung may pagkakataon pa ba silang manalo. Kung kailan tila silang dalawa na lamang ang natitirang nakatayo sa larangang ito ng digmaan. Pinapanatili ang isang kamangha-manghang antas ng pagiging kalmado. Tinanong ni Shaolin ang natitirang mana ni Xiaoyu, upang kalkulahin ang kanilang susunod na hakbang. Sa isang mapait na ekspresyon, sumagot si Xiaoyu na may natitira pa siyang mana para sa eksaktong 2 huling putok ng mahika. Pinaalalahanan siya ni Shaolin, na ang isang direktang pagtama sa ulo ay sapat na, upang tapusin ang hari ng mga goblin. Noong ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa bilis ng paggalaw ng hari ng mga goblin, nagpakita si Shaolin ng isang misteryosong ngiti, at nangakong gagawin niyang nakatayo lamang ang hari ng mga goblin ng sapat na tagal para sa kanyang pagtira. Ang SS grade talent na All-Knowing Scholar ay opisyal nang na-activate. Isang makinang na asul na liwanag ang nagmula sa mga mata ni Shaolin habang sinisimulan niyang suriin ang istruktura ng mga kakayahan ng kaaway. Ang lahat ng datos tungkol sa kasanayang shockwave ay malinaw na lumitaw sa kanyang harap. Inanunsyo ng sistema na ang proseso ng skill replication ay nakumpleto ng walang pagkakamali. Itinikop ni Shaolin ang kanyang mga kamao, na inaalala ang mga araw kung kailan siya ay minamaliit bilang walang silbi.
Dahil lamang sa siya ay nagtataglay ng talento na hindi pa nabibigyan ng pagkakataong magningning. Nagliyab si Shaolin sa isang bagong bugzo ng enerhiya, handang ilabas ang maaaring maging pinakadakilang pagbabalik sa lahat ng panahon. At dito nagtatapos ang kwento. Abangan ang susunod na kabanata. Ang panimulang kwento ng Chapter 5. Ang talentong, all-knowing scholar, ay nagbunyag ng landas tungo sa tagumpay. Umungal ang hari ng mga goblin. Ang dambuhalang mga braso nito ay nag-iipon ng lakas. Habang naghahanda itong ilabas muli ang mapangwasak na kasanayang shockwave. Ngunit sa mismong sandaling iyon, hindi umatras si Shaolin. Sa halip, sumugod siya pasulong na parang isang palaso. Napansin niya ang isang mahalagang pagkakaiba. Ina-activate ng hari ng mga goblin ang kanyang kasanayan. Sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang mga kamay sa lupa. Habang si Shaolin naman ay kayang i-trigger ang kinopyang kakayahan. Sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang sandata sa lupa. Sa mundong ito, ginagamit ng malalakas ang kapangyarihan upang mangapi. Ngunit ginagamit ng matatalino ang mismong kapangyarihang iyon upang baguhin ang takbo ng laban. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw. Copy, Shockwave, F-Rank, is ready. Bagamat ito ang pinakamababang ranggo, ang tunay na halaga ng isang kasanayan ay wala sa antas nito. Kundi sa kung paano ito ginagamit. Dalawang puwersa ang bumagsak sa lupa ng sabay, na nagpapadala ng kambal na shockwave na nagbanggaan ng harapan. Isinusugal ni Shaolin ang kanyang buhay sa isang marupok na kalkulasyon. Gaya ng kanyang hinulaan. Hanggat ang mga kasanayan ay may parehong katangian, posible ang pagkaantala sa pag-atake ng kalaban. Ang kanyang shockwave ay gumulo sa balanse ng hari ng mga goblin bago pa man lubusang sumabog ang pag-atake ng dambuhala. Ang halimaw ay natigilan sa gulat. Ang pagkonsela sa pag-atake nito ay sumira sa buong ritmo ng pakikipaglaban nito. Humahabol ng hininga si Shaolin. Ramdam na ramdam ang malaking pagkaubos ng enerhiya matapos ang walang ingat na hakbang na iyon. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa maikling espada. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa kalaban. Ang pagkaantalang iyon ay gumana. Ngunit ang labanang ito ay higit pa sa kakayahan ng isang hamak na freshman. Pinaalalahanan ni Shaolin ang kanyang sarili na manatiling kalmado. Ang kumpiyansa ay hindi nagmumula sa pag-alam na mas malakas ka kaysa sa iyong kalaban. Nagmumula ito sa pag-unawa sa sarili mong mga limitasyon, at pag-alam kung paano malalampasan ang mga ito gamit ang katwiran. Isang cooldown timer ang lumitaw sa kanyang harap. 22 segundo, isang kawalan ng hanggan kapag kaharap ang isang boss. Na kayang pumatay sa isang kisap mata. Ang pagkainip ay bumakas sa mukha ng dambuhalang hari ng mga goblin. Habang ito ay umuungal at nagpapakawala ng malalakas at malalawak na hampas na yumanig sa mismong piitan. Ngunit bago pa man maabot ng braso nito si Shaolin, namagitan si Xiaoyu, isang bugzo ng lilang enerhiya ang tumama sa braso ng goblin. Dahilan upang umalangaw ito sa sakit. Mula sa likuran, humahabol ng hininga si Xiaoyu habang naghahatid ng masamang balita. Umabot na rin siya sa kanyang limitasyon. May natitira na lamang siyang mana para sa isang huling spell. Ang responsibilidad sa pagtatapos ng labanan ay nasa mga balikat na lamang ni Shaolin. Bahagyang natisod ang hari ng mga goblin bago tumayo muli. Ang dambuhalang kamay nito ay dumampot ng isang malaking tipak ng bato. Malayo pa sa pagkaubos ang health bar nito. Ang tibay ng nilalang na ito ay isang bangungot. Cooldown, 16 na segundo. Itinaas ng hari ng mga goblin ang dambuhalang bato ng mataas, naghahandang durugan si Shaolin sa ilalim nito. Alam ni Shaolin na hindi siya makakaiwas kung patuloy siyang aatras. Ang kanyang mga mata ay biglang nanlamig. Sa halip na magpanik, nagpakita si Shaolin ng isang mapanghamong ngiti. Nakapagdesisyon na siya, hindi na siya tatakbo pa. Sumugod si Shaolin ng diretso sa ilalim ng mga paa ng dambuhala. Para sa mga nakakakita, mukha itong kabaliwan, ngunit yun lamang ang tanging pagpipilian para mabuhay. Minsan, ang pinakamapanganib na lugar ang siyang pinakaligtas na blind spot, ngunit ang pagsusugal na ito ay nagkakahalaga ng isang braso ni Shaolin. Sumigaw si Xiaoyu sa sindak nang makita niya ang kanyang kasamahan na naglaho sa ilalim ng anino ng hari ng mga goblin. Nangyari ang lahat ng napakabilis para makapag-react siya. Sumabog sa hangin mula sa mapanuring hampas ng hari ng mga goblin. Umungal ang halimaw.
Kumbinsidong napulbos na nito ang istorbo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit nakatayo pa rin si Shaolin. Ang kanyang uniforme ay gutay-gutay na. Ang kanyang kaliwang braso ay tila wala na. Kinalkala niya ang posisyon upang ang pag-atake ay hindi direktang tumama sa kanya. Ngunit ang presyong binayaran niya ay napakalaki pa rin. Cooldown, 10 segundo na lamang ang natitira. Umungal sa galit ang hari ng mga goblin, naghahandang ibagsak ang kanyang dambuhalang braso kay Shaolin. Tinitigan ni Shaolin ang mga dambuhalang binti na iyon. Hindi na siya makakatakbo ngayon. Kung lalayo siya ng masyado, mawawala ng silbi ang kanyang kasanayang shockwave. Cooldown, 7 segundo na lamang ang natitira. Dumulas si Shaolin sa mga puwang sa pagitan ng mga pag-atake ng halimaw. Ang hilaw at malupit na puwersa ay dinurog ang lupa sa kanyang paligid. Ang kamay ni Lin ay nanginginig ng marahas. Ipinupuwersa niya ang bawat natitirang hibla ng kanyang lakas sa dulo ng talim. Naghahanda para sa isang mapagpasyang pag-atake. Cooldown, 3 segundo na lamang ang natitira. Huminto ka riyan. Sigaw ni Shaolin habang itinatarak niya ang talim ng diretsyo sa lupa. Sa ilalim ng sentro ng grabidad ng hari ng mga goblin. Sa sandaling natapos ang cooldown ng kanyang kasanayang shockwave, agad niya itong inactivate. Isang marahas na shockwave ang sumabog, na nagpatumba sa marupok na balanse ng dambuhala na nakatuon ng buong lakas sa kanyang pag-atake. Ang pangalawang plano para sa pagkaantala ay nagtagumpay ng perpekto. Xiaoyu, ngayon na, sigaw ni Shaolin, ginagamit ang huli niyang lakas upang malikha ang pagkakataong ito na minsan lang sa buhay. Nagawa na niya ang kanyang bahagi, ngayon ay oras na para ang mahika ang magsalita. Hindi sinayang ang pagkakataon. Ibinuhos ni Xiaoyu ang lahat ng natitirang mana sa isang makinang na pamatay na pag-atake. Isang sinag ng mahiwagang liwanag ang tumagus sa katawan ng hari ng mga goblin, na nagtapos sa paghahari ng halimaw sa piitan. Ang nilalang ay natunaw at naging mga kumikinang na asol na data fragments. Ang health bar nito ay bumagsak sa 0. Na nagmamarka ng isang hindi kapani-paniwalang tagumpay para sa dalawang individual. Ang isa ay isang henyo. Ang isa ay dating itinuturing na walang silbi. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw. Goblin King has been defeated. Optional mission 2 completed. Nakatayo si Shaolin sa gitna ng mga guho, habol ang kanyang paghinga. Ngunit isang nasisiyahang ngiti ang bumakas sa kanyang mga labi. Ang espada na nakatarak sa lupa ang tanging bagay na pumipigil sa kanya upang hindi matumba. Naabot na ni Shaolin ang ganap na limitasyon ng kanyang katawan at isipan. Nagmamadaling lumapit si Xiaoyu sa kanyang tabi. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng academic points, kundi nagpatunay rin na ang perpektong koordinasyon ay kayang lumampas kahit sa pinakamabibigat na hamon. Ang kamalayan ni Shaolin ay nagsimulang maglaho. Nabulong lamang siya ng kung ano tungkol sa pag-abot sa safe zone bago tuluyang lumubog sa kadiliman dahil sa pagkapagod. Gayunpaman, alam niya na nakamit niya ang isang bagay na inakala ng lahat na imposible. Nagpanik si Xiaoyu nang makita niyang nawala ng malay ang kanyang kasamahan. Ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng isang taong nakipaglaban ng napakapabaya sa sarili. Sa silid ng pagpupulong ng Dawn Academy, ang atmosfera ay biglang naging hindi pangkaraniwang hindi mapakali. Ang mga propesor at matataas na opisyal na nanunood sa resulta ng pagsusulit ng mga freshman ay nakasuot ng mga ekspresyon ng matinding gulat. Ang head of admissions, isang kalmadong lalaki na may nakalagay na tabako sa kanyang mga lobby, ay nagsimulang maglahad ng buod ng ulat. Ang pangkat na ito ay may 1,360 estudyante, na hinati sa 12 klase na may balanseng bilang. Gayunpaman, ang tunay na variable ay matatagpuan sa mga estudyanteng nakamit ang S-rank. Kabuuang 15 estudyante ang umabot sa S-rank sa pagsusulit na ito. Ito ay isang numerong bumasag sa record, na nagpapatunay sa pambihirang kalidad ng mga papasok na klase sa taong ito. Ngunit ang pagkamangha ay hindi natapos doon. Ang S-rank ay nangangailangan ng pagtatapos ng bawat gawain at pag-survive hanggang sa huling minuto. Tama, tanong ng isang lecturer, na puno ng pagdududa. Ang kalupitan ng piitan sa taong ito ay halata sa lahat. Ngunit mayroon pa ring mga taong nagawang malampasan ito. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan. Ang ilang klase ay may kasing dami ng 2 S-rank na estudyante.
Ngunit sila ay mga talent awakeners na na-recruit na ng akademya bago pa man ang lahat. Sa isang sistema na nagbibigay prioridad sa huling resulta, ang likas na talento ay madalas na nakikita bilang tanging garantiya ng tagumpay. Tumango ang head of admissions ng may kasiyahan. Ito ay isang napaka-promising na klase, ngunit isang partikular na ulat ang nakakuha ng kanyang atensyon ng higit sa lahat. Ang 10 taong record ng akademya ay malapit ng mabali ng isang individual na umiiral sa labas ng mga panuntunan. Si Instructor Chin Chuan ay hindi mapakali nang mapansin niyang ang kanyang superior ay tumitingin sa kanya ng may makahulugang titig. Hindi niya maintindihan kung bakit ang Class 7, na itinuturing na pinakamahina, ay nakakuha ng ganoong katinding atensyon. Little Chin, alam mo ba na ang iyong klase ay nakapagtala lamang ng 2 hindi pa nagagawang record sa kasaysayan ng akademya? Ang mga salita ng Head of Admissions ang nagpatahimik sa buong silid ng pagpupulong. Lahat ng mata ay bumaling patungo sa data panel ng Class 7. Ang unang record, ang Class 7, ang tanging klase kung saan 2 estudyante na walang likas na talento ang parehong nakakuha ng S-rank. At ang pangalawang record ang tunay na nakagugulat. Si Shaolin ang nagtala ng pinakamataas na intelligence stat sa kasaysayan ng akademya para sa mga freshman. Sa kabila ng kanyang ibang attributes na nakakaawa ang baba, sa silid monitor, ang atmosfera ay biglang naging hindi pangkaraniwang masigla. Inanunsyo ng Head of Admissions ang isang bagong record sa katalinuhan na naitatag mula pa nang itatag ang akademya. Ngunit ang mas nagpapabaliw dito ay ang pag-iral ng isang kabaligtarang record. Ang pinakamababang kabuuang base attributes na naitala kailanman. Sa isang lipunang sumasamba sa lakas, ang pinakamahina at ang pinakamatalino ay madalas na nagkakasama sa iisang individual. At ang mga ganoong sukdulan ay palaging lumilikha ng mga hindi mahuhula ang variable. Lumitaw ang mga stat panel nina Shaolin at Xiaoyu, na nagpapatunay sa pinakakakaibang kombinasyon sa kasaysayan. Maging ang principal ay nabahala sa mga resulta ng 2 freshman na ito. Nang walang likas na talento, pagbalik sa safe zone, biglang nagising si Shaolin at napagtantong ang lahat ng sugat sa kanyang katawan ay ganap ng naglaho. Tila hindi nangyari ang labanang pagitan ng buhay at kamatayan. Ang teknolohiya ng pagpapagaling ng Dawn Academy ay tunay na kahalintulad ng isang nakakatakot na mahika. Isang makinang na system notification ang lumitaw, na nagpapakita ng kanyang huling evaluation, S-rank. Ang gantimpala, 40 academic points at 800 exchange points, ay isang napakalaking kayamanan. Sapat na yon upang kainggitan ng sinumang freshman. Ang halaga ng panganib ay laging katumbas ng mga gantimpalang dulot nito. Tinitigan ni Shaolin ang mga resulta ng may kawalang paniwala. Malinaw niyang naaalala na nawalan siya ng malay agad pagkatapos ibigay ang huling dagok. Nang makita ang paglitaw ni Xiaoyu sa isang kislap ng teleportation light, napagtanto ni Shaolin na siya ang nagdala sa kanya sa safe zone. Shaolin, gising ka na. Isang masaya at masiglang boses ang umalangaw-ngaw. Si Mao Zhaoqing, ang babaeng niligtas ni Shaolin kanina, ay kumakaway sa kanya ng may makinang ngiti. Tumakbo si Mao Zhaoqing papalapit, patuloy na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat kina Shaolin at Xiaoyu. Salamat sa kanilang tulong. Nakamit niya ang isang A-rank na evaluation, na higit pa sa kanyang mga inaasahan bilang isang taong minsan nang nag-isip na sumuko na lamang. Naramdaman niya ang kaunting panghihinayang na sa huli ay natalo siya ng aftershock ng hari ng mga goblin. Ngunit labis niyang hinahangaan sina Shaolin at Xiaoyu dahil sa tunay na pagtalo rito. Napangiti na lamang si Shaolin sa ginhawa. Alam niyang ginawa niya ang tamang bagay. Ang masayang atmosfera ay biglang naglaho nang may lumapit na isang malaking anino. Si Wang Dalen, isang maskuladong freshman na may mapagmataas na ekspresyon, ay tumingin kay Shaolin ng may lantad na paghamak. Naswertehan mo lang. Pangungot siya ni Wang Dalen. Na iginiit na si Shaolin ay walang iba kundi isang duwag na nagtatago sa likuran ni Xiaoyu upang angkinan ang kredito para sa tagumpay. Patuloy na naghagis ng mga insulto si Wang Dalen, na iginigiit na sa ganoong kawalang silbing stats. Si Shaolin ang siyang matatalo. Si Shaolin ay hindi maiwasang ma-eliminate ng maaga o huli. Nanahimik lamang si Shaolin, hindi dahil sa takot, kundi dahil wala siyang nakikitang dahilan upang makipagtalo sa taong umaasa lamang sa purong lakas.
Sakto namang umabot sa sukdulan ang tensyon nang biglang lumitaw si Xiaoyu sa kanyang likuran. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik kay Wang Dalan. Ganoon ang tuntunin ng lakas. Ang pinakamalakas ang may karapatang magsalita. Sa pagbabaliwala kay Wang Dalan, tumingin ng diretso si Xiaoyu sa mga mata ni Xiaolin at sinabing, "Tungkol sa labanan kanina, gusto kitang makausap ng pribado." Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling seryoso. At dito nagtatapos ang kwento. Abangan ang susunod na kabanata.